magandang gabi sa ating lahat. magandang gabi. 공유된 거야, 이거 하나야? 공유한 거야? 그 포인터 뒤에 있는데 뒤에 있는 포인터 좀 갖고 와줄래, 하나야? 내 책상 쪽에 있어. magandang gabi po sa ating lahat. Pwede. Okay. Welcome po sa mga kasama po natin ngayong gabi. Lalong-lalo na kay Jobert. And syempre sa mga Korean sisters and brothers po na kasama po natin ngayong gabi. Siguro po meron pong isang bago po nating kasama na hindi niyo pa po kilala ngayon. Since kasama po natin siya ngayon dito, gusto niyo po ba siyang makilala? Gusto niyo po ba makilala? Hindi yung kasama natin Pilipino, Korean naman. Tawagin po natin si Sister Grace. Grace to introduce herself here in the front. 잠깐 오셔서 자기소개 짧게만 이렇게 해주시면 됩니다. 안 하셔도 돼요? No need. Hindi na daw kilala kasi makikilala nyo na daw mamaya. Sabi ko sa sarili ko, sa lahat din po ng mga kasama po natin dito sa ating Zoom, magandang gabi po sa ating Gmeet. Ayun, si Jason nakapasok na. Jason, naririnig nyo ba ako? Kasi si Jason hindi makapasok eh. Okay daw. Hello daw, sabi ni Jason. And sige po, simulan po natin ang ating Friday Bible Fellowship. Isang araw naisip ko po, ano ba yung pinaka-importanting bagay? Ano ba yung pinaka-importanting bagay na kailangan natin bigyan ng oras at pansin? Kaya sa oras po na ito, basahin po natin sabay-sabay yung inihanda ko pong Bible verse dito. Nakikita nyo naman po, di ba? Ito po ay nasa Proverbs chapter 4, verse 23. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Go! Ingatan mo ang iyong puso. Ano daw po yung pinaka-importante na sinasabi dito? Yung puso. Sa Bisaya, kasing-kasing. Unsa sa Bisaya, ingatan? Ingatan, bantayan. Bantayan mo ang akong kasing-kasing. Ang kailangan daw na kailangan natin pinakaingatan, walang iba kundi yung puso ng tao. Bakit ang puso? Ayun po ay maintindihan po natin sa pamamagitan ng isang kwento. Pero bago po natin basahin po yun ay basahin po natin yung isa pang bersikulo na sinasabi dito sa chapter 4, verse 13. Ready? Go! Hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Kanina, ang buhay na tinutukoy daw ay, ano daw po yun? Yung puso natin eh. Ingatan daw yung puso natin dahil dito yung dinadaluyan ng buhay. So, paano ba natin iingatan yung ating puso? Kasi ito nga yung dinadaluyan ng buhay eh. Pero dito, another word, buhay na naman ang sinasabi dito. Hawakan mong mahigpit ang turo. Ang turo na sinasabi dito po ay hindi po ibang turo kundi ang turo ng salita ng ating Panginoon. Huwag mong bitawan iyong ingatan. Sapagkat siyang iyong buhay. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, yun daw yung buhay. At yung puso natin, ito daw yung dinadaluyan ng buhay ng salita ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Ngayon, paano po ba natin maintindihan ang sinasabi ng ating Panginoon? Na ingatan daw yung ating puso kasi ito yung dinadaluyan ng buhay. Kunyari, meron po tayong bagong maestro. Ngayon, paano ba natin iniingatan? Nung nakaraan,
wala po man yung isa nating member na kasama dito, si Elpidio, nagkaroon ng kanyang bagong, ano meron? Bagong cellphone. Galaxy Note 22 Ultra Nox. So, picture-picture sila, mga slow motion, may iba-iba. Ang dami nilang ginawa eh. Kaya pala pumunta ulit dun sa Gyeongbokgung Palace para magamit naman yung bagong cellphone. Iniingatan natin, binibigyan natin ng case. Tama po ba? Sige, tanongin po natin yung mga kasama natin dito. Yung mga kasama po natin sa online, pwede po kayong mag-comment. Ano ba yung mga bagay na meron kayo na iniingatan ninyo? Maliban po sa tinutukoy dito sa Biblia na puso. Sige, unahin natin si Rafi. Anong iniingatan mo? Hindi, kunya mga material na bagay. Ngayon yung meron ka. Pinaka-iniingatan mo? Pera. Okay. Si Kuya Jan. Yung ATM po. Yung ATM. At Purisa. Iniingatan. Cellphone ko. Cellphone mo. Jobert. Trabaho. Nox. Trabaho. Akala ko yung bike niya eh. Kasi sabi niya, pahinga ka muna dyan ng 2 araw ah. Kasi dito muna ako sa KFC ah. Sister Jessa. Wala lang ingatan. Ibig sabihin, walang mga mahalagang bagay sa kanya na iniingatan. Si Sister Eunice. Anak na lang. Teka nga. Ha? Anak. Anak. Okay, si Eunice. Wala kang iniingatan? Kala ko sasabihin niya pa naman, iniingatan ko po yung KFC kasi ito po yung ano natin eh. Medyo nadismaya po ako ng kaunti kasi wala daw po siyang iniingatan. Akala ko sasabihin niya, iniingatan po natin yung facility natin dito, lalong-lalo na dahil bagong simula pa lang po tayo. Iniingatan po natin yung kwarto natin dito, yung mga natin dito. Wala na bang iniingatan? Pwede namang tanggalin sa akin lahat. Ayun. Buwabanat pa. Si Bata Mikey. Anong iniingatan? Noxoy! So, meron tayong iniingatan, di ba? Ngayon, kung meron tayong bagay na isang mahalaga, meron tayong iba't ibang mga paraan. Kunyari, ako po, hindi po ako ganong maingat sa mga bagay-bagay. So, kunyari, yung laptop ko may sira na, yung cellphone ko may sira na, lahat may sira na. Hindi naiingatan eh. So, yun ang mangyayari pagka hindi naingatan. Pagka hindi naingatan, nasisira, nabubulok. Paano ka nakapasok dyan? Nox, umikot sa likod. So, kailangan nating ingatan eh. Lahat ng bagay, kailangang ingatan. Pero higit po sa lahat ng bagay na yun, ang pinakakailangang ingatan daw ay walang iba kundi yung puso ng tao. Dahil ito ay dinadaluyan ng buhay. Halimbawa, magbigay po ako ng halimbawa sa anak po ni Ate Purisa. Ngayon po ay siya ay 16. Bata pa, pero kung hindi maingatan ng mabuti yung isang anak, 17, 18, 19 na, ganon, lalo na lalaki. Ano ba yung katangian ng mga lalaki? Matigas ulo, di ba? Hindi natin alam eh. Pwedeng lumalaban kay mama. Ngayon, lumalaban eh. Kung ngayon pa lang hindi maingatan, hindi natin ma-imagine kung anong klaseng anak meron tayo papalakihin kasi sabi ng nanay ko sa akin nung isang araw. Nak, wala akong pinalaking halimaw katulad mo. You are not my son. Antindi mo. Sabi niya. Hindi ko po alam kung ganun ba yung sasabihin niya. Pero pagka naingatan, makita po natin si Jihan, dito nakasama sa KFC, Praise and Worship. Siya na yung nagtatranslate, hindi lang sa English, hindi lang sa Tagalog, kundi sa Bisaya. Naks. Yun ang naingatan eh. Tama po ba? O what about yung buhay naman ni Rapi? Habang nasa Korea, sabi niya, hindi lang ako 5 years, 10 years. Sa loob po ng 10 years, makikita natin yung buhay niya kung maingatan, talagang magiging matagumpay, maingatan yung pamilya, yung anak,
Tapos sa susunod, pagka nagkaroon ng E7, pwede pang maimbitahan dito sa Korea, makasama dito. Tama ba? Pero pagka hindi naingatan, hindi natin siya makikita, hindi natin alam kung ano mangyayari. Di ba? Katulad ng isang patotohanan na narinig po natin nung nakaraang linggo, si Brother PJ, ano ba yung resulta ng naingatan? Alam niyo, pagka-uwi ng bahay niya, nag-video call siya, Pastor, ano pong gagawin ko dito sa soju? Kasi yung ref niya, punong-puno ng soju eh. Tapos, dun sa ilalim, meron pang special drinks. Kas. Punong-puno ng ref. Soju at saka kas. Ano po bang gagawin ko? Sundin mo ang puso mo. Pastor, yung puso ko gusto ko, pero hindi na yun ang sinusundan ng puso ko. Kaya tinapon niya lahat eh. The next day, nakita ko, ano na yung laman ng ref niya? Mga malulusog na mga inumin daw eh. Pagka naingatan, makikita natin yung buhay maganda. Tama po ba? Pero yung buhay na hindi naingatan, buhay na walang direksyon. Buhay na walang patutunguhan eh. Ngayon, kung yung mga bagay-bagay na malalapit sa atin, kailangan palang ingatan, how much more yung bagay na mas importante? Tama po ba? Pero pagka napapabayaan, hindi naingatan, yung mga bagay na malalapit sa atin, nawawala na eh. Halimbawa, yung laptop, pagka naingatan, pwedeng gamitin ng 5 years, 10 years, pero pagka hindi na naingatan, wala pang 1 year, hindi na magagamit eh. Yes, the same thing. Yung buhay ng tao, yung community, kahit anong bagay, pagka naingatan, tumatagal. Pero pagka hindi naingatan, hindi lang hindi tumatagal, kundi parang, sabi sa kanta ng, ako ay may lobo. Ay, hindi pala yun ang tono. Yun ang hindi naingatan. Naintindihan niyo? Ano pa sabi doon sa pinakahuling lyrics? Pumutok na pala, sayang ang pera ko. Sayang eh, pagka hindi naingatan. Naintindihan niyo po ba? Kaya pala kailangang ingatan kasi merong dahilan. Ngayon, ito po ay makikita po natin sa pamamagitan po ng isang kwento. Wala pong nag-comment dito sa ating mga kasama natin. Akala ko may magko-comment sa kanila. Sabi nila, debit card, yung anak, yung wallet, sabi ng mga kasama natin dito sa online. Sabi ni Jeric, yung debit card. Sabi ni Carissa, yung anak. Sabi ni Rems, yung wallet. Mga bagay na kailangang ingatan. Ngayon, sa pamamagitan po ng kwento na ito, malalaman po natin kung ano po ba yung gustong iparating ng ating Panginoon. Babasahin po natin sa kwento po ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, go! At sa pagkakasing niya ay nakakulong ang ilang bini sa tabi ng daan at tumating ang mga ibon at kinain nila. Next. Ang mga iba'y nakahulog sa mga batuhan na do'y walang sapat na lupa at pagdagay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Dito ako sa likod. Doon ka na lang sa tabi ni Jobert. Ayun. Kaya Rapi, dapat magpasalamat ka. Oo. Kasi ikaw ay hindi nakakasagabal sa mata ng ibang tao. Ipagpatuloy po natin. Ready, go! At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nakahulog sa mga dawagan at nasilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Last. At ang mga iba'y nakahulog sa mabuting lupa at nanagbunga. At ila'y tinis ang daan at ang ila'y higaanan na po at ang ila'y tigtatatlo po. At ang may mga pakinig ay makinig. Okay, maraming pong salamat.
Kasama po natin sa online si Sister Myla. Long time no see po, Sister Myla. 하나야 공유 좀 잠깐 취소해 볼래? Ayan. So, para makita po natin dito sa ating screen kung sino po yung mga kasama po natin. Pakita naman po yung mga members. Ayan. Welcome po sa ating mga kasama po natin. Meron daw pong klaseng 4 na lupa na tinutukoy dito. Tama po ba? Ayan. Ano po yung unang lupa? Ay, nakalimutan nyo na kagad. Ang unang lupa ay tabi ng daan. Pangalawa ay batuhan. Pangatlo ay dawagan. Pangapat ay mabuting lupa. Meron na po ba sa inyo nakapagtanim na sa bukid? Nakapagtanim na lahat. Sino yung hindi pa ako nakapagtanim? Wala pa experience. Ganyan talaga yung buhay ng mga rich kid. Charot lang po. Ako po dati, meron po kaming probinsya sa Nueva Ecija. Pero hindi po doon yung dati po naming bahay kasi puno ng mga saging. Kung ano-ano yung mga tinatanim namin. Pero hindi lahat ng tinatanim, tumutubo eh. Tama po ba? Lahat po ba natin na nilagyan ng mga buto, ng mga may binhi, lahat ba tumutubo? Hindi. Kahit tumubo, may iba maganda yung bunga, may iba hindi eh. Alam nyo, yung papunta po dito sa ating church, meron pong malaking isang taniman ng peras. Doon sa malaking taniman na yon, may mga iba, magaganda yung bunga. May mga iba, maliliit. May mga iba, inuud. May mga iba, nasisira eh. Iba-iba. Depende saan? Depende dun sa nag-aalaga eh. Alam niyo po ba na lahat ng bukid may nag-aalaga? Kasi pagka wala nag-aalaga, pwedeng lumaki o hindi? Hindi. Pwede magkabunga o hindi? Hindi. Yes, dito rin sa lupa na to, merong iba't ibang klase mga lupa, iba't ibang klase mga tinataniman, pero depende dun sa nag-aalaga eh. So, unang sabi dito ay, screen share po natin ulit, sa unang bersikulo, ay nangahulog sa tabi ng daan. Yung tabi ng daan, sino po ba yung nag-aalaga? Isipin po natin, mga tao, dinadaanan-daanan lang, inaapak-apakan lang. Ngayon, pwede ba itong lumago? Pwede ba itong lumaki? Hindi eh. Pangalawang lupa, alalahanin po ninyo kasi pagkatapos po nito may quiz po tayo. Pangalawang lupa po ay, ano daw pong meron? Nangahulog sa batuhan eh. Yung mga nasa batuhan, pwede bang mag-spread ng ugat? Hindi, kasi matigas. Tama po ba? Ngayon, pangatlo, saan daw po nangahulog? Ito naman po ay nasa dawagan. Alam niyo po ba yung mga dawagan? Mga damuhan? Dawagan. Dawagan ay yung 뭐라고 하죠? Thorn. Yung mga matinik. Lupa siya na matigas na matinik. Ngayon, doon din, hindi makapagbunga eh. Dahil, sabi dito, nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Nagsilaki yung mga dawag, ibig sabihin yung mga tinik, kaya hindi makabunga itong mga binhi. Pero alam niyo yung pinakahuli, ang sabi dito ay, nangahulog sa mabuting lupa at nangabunga ang ilay tig-100 at tag-60 at tig-30.
Meron daw pong mabuting lupa na nangagbunga ng mga 30, 80, 100. Sa mabuting lupa, hindi siya basta-basta nagiging mabuting lupa eh. For sure, merong nag-alaga. Naintindihan niyo po ba? Kaya yung lupa naging malambot, merong nagdidilig, merong nagtatanim, merong nagbubungkal, merong nag-aalaga. Amen po ba? Yung pala yung lupa na pwedeng bumunga ng marami. Anong klaseng bunga? Bunga na mabuting lupa. Ano po ba yung mabuting lupa? Mabuting lupa na may nag-aalaga. Ibig sabihin, tayo po ay, ang tinutukoy ng Biblia, yung lupa eh. Ito po ay makikita po natin sa pagpapaliwanag po ng kasunod na bersikulo. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go! Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang asig sa kanyang puso. Ito ay asig sa tabi ng daan. Ipinapaliwanag dito, ano daw po yung mga buto, yung mga binhi na hinasik sa tabi ng daan? Ito daw yung mga hindi nakinig. Ibig sabihin, tila tayo po yung mga lupa. Sino po tayo? Mga lupa eh. Ano po yung mga binhi? Yung mga buto. Ito po ay mga salita eh. Tama po ba? Balikan po natin yung pinakamensahe kanina. Ano daw po yung ingatan ninyo? Yung turo ng Panginoon eh. Yung turo ng Panginoon, ingatan daw. Tama po ba? Dahil, balikan po natin yung unang bersikulo ha. Unang bersikulo. Unang bersikulo, balikan po natin. Unang bersikulo. Pali. 아니, 맨 처음에 첫 번째 장. 그러니까 풀스크린 해야지. Ano daw po yung turo? Hawakan mo ng mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya ang buhay. Kanina, pinapaliwanag po na ang binhi, ang buto, ito daw po yung turo eh. Ito yung salita ng Panginoon. Ngayon, binigay sa atin. Sino po tayo? Mga lupa eh. Pero ang sabi po dun sa unang lupa, anong lupa yon? Tabi ng daan. Balikan po natin yung tabi ng daan. Ang tabi ng po ng daan ay ang sabi po dito ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi napag-uunawa at pinaparoon na masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ibig sabihin, merong dumating na salita pero ito ay hindi naintindihan eh. Hindi naunawahan eh. Ibig sabihin, may interes o wala? Hindi mo gusto. Rafi, bili ka ng kimchi. Bibili ka o hindi? Bibili? Gusto mo ng kimchi? Hindi? Gusto. Naks. Okay. Sige. Kunyari, may nagbebenta sa'yo. Rapi, bili ka ng PSP. PSP. Alam mo ba yung PSP? Bibili ko hindi? Bakit? Tapos, wala kang interest sa ganun eh. Hindi mo naman gusto, bakit ka bibili? Ibig sabihin, bigay ako ng bigay sa'yo, pero hindi mo gusto. Bakit? Kasi,
Wala kang interes. Pero ito ay salita ng Panginoon. Binibigay ko sa'yo pero wala siyang interes. Kung ano, tatanggapin nyo hindi. Binabaliwala lang eh. Ibig sabihin, yung pinakamahalagang bagay, binibigay sa atin, pero itong lupa na to ay, hindi niya naunawaan. Ano ba yung halaga? Para po mas maintindihan po natin kung ano pong ibig sabihin na ito ay. Meron po ba kayong mga alagang aso, pusa? Wala, di ba? Pero nakakita na kayo ng mga aso, pusa, di ba? Bigyan nyo ng Shimanon. Magugustuhan ng aso, hindi? Hindi. Bakit? Hindi niya alam eh. Pero mahalaga o hindi? Mahalaga eh. Hindi ko pa alam kung magandang pakinig man sa atin o hindi. Pero para po tayo mga aso, na hindi po nangangaalam kung ano po ba yung halaga na ibinibigay sa atin. Yung salita ng Panginoon, ano daw pong sabi? Hawakan mo. Ingatan mo. Dahil ito ay ang buhay. Pero dahil yung puso natin, yung lupa natin, hindi naunawaan kung ano po ba yung halaga ng salita. Yung importance ng salita. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil hindi po natin nalalaman, hindi natin pinapahalagaan. Tama po ba? Para sa buhay natin, maraming mga tao nagmamahal sa atin, nag-iingat sa atin. Pero dahil hindi po natin alam kung ano yung mga puso nila, hindi po natin iniingatan. Tama po? Binabaliwala lang natin eh. Kaya at the end, ano meron? Pagsisisi. Anong sabi ni Jesus? Lord, please forgive them. Because they don't know what they... Yes. Niligtas na sila. Binayaran na yung kasalanan nila. Pero dahil hindi nga po nila alam kung ano ang ginagawa nila, hindi po nila alam kung ano yung puso ng Panginoon, sila ay patuloy pa rin sa kanilang mga kasamaan at kasalanan. Ngayon, sa pangalawang bersikulo, ipinapaliwanag din kung ano po ba ang ibig sabihin. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig sa salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. So, ito, next step na. Narinig na yung salita, tinanggap na, nagalak na, pero, anong sabi dito? Wala siyang ugat sa kanyang sarili. Hindi tumagal. Kundi sandali ang tumagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusik dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. Ibig sabihin, yung gusto niya lang yung mga matatamis na salita. Pero pagka sinasaway na, pinapagalitan na, uy, bakit ka ganyan? Bakit ganyan? Let yan lang late ha? O bakit ganyan? Hindi na matanggap eh. Tama po ba? Ibig sabihin, itong tao na to ay matamis lang yung kaya niyang tanggapin. Yung mga magagandang salita. Pero pagka pinapagalitan na, Sister Purisa, bakit late ka dumating ngayon? Grabe naman si Pastor. Minsan na naman ako na late, tapos pinapagalitan na ako. Di na ako atan, bahala kayo dyan. Itong puso na to ay, anong puso? Puso na hindi nagtatagal eh. Pero itong saway, itong kapighatian, itong kahirapan, para po ba saan yun? Para tayo ay lumago eh. Tama po ba? So that we can grow up. Hindi po pwedeng puro sarap. Dapat may hirap. Tama po ba? May kapighatian. Paano natin malalaman ang isang pag-ibig ng ina kung puro mga matatamis lang na bagay yung makikita natin? Pwede mo bang mahalin si Jihan ng puro matatamis na salita? Walang palo? Walang galit? Yes. Tama po ba? Ganon din ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin ay, syempre gusto niya lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Pero dun sa ating ikabubuti na yun ay, merong mabuting salita, magandang salita, pero sa kabilang banda ay, tayo din ay pinaparusahan, pinapagalitan. Tama po ba? Yes. Pero tayo ay, gusto lang natin yung mga matatamis. Kaya katulad ng pangalawang lupa, hindi siya nagtatagal. Bakit? Kasi yung gusto niya yung mga pakinggan, yung mga salitang pinapakinggan niya lang eh. 'Di ba? Ganon din po sa ating community. Sino lang po ba yung mga sinasamahan natin? Yung mga sumasang-ayon sa atin. Yung mga sumisip-sip sa atin. Oh, galing mo. Sige. Tapos, pagka wala ka na, pagtalikod mo, kung ano-ano na yung sinasabi. Tama po ba? Yung mga ganong klaseng puso na yun ay,
hindi kayang mag-level up. Hindi kayang mag-grow up. Ganun din sa ating buhay. Paano tayo pwede maging matagumpay, maging successful kung walang hirap na pinagdadaanan? Paano magiging malakas kung walang hirap na pinagdadaanan? Bakit ba naging matagumpay si Pacquiao? Dahil sa hirap at matinding pinagdaanan, kaya siya ay tumibay eh. Paano ba isang bagay tumitibay? Alam niyo po ba yung kwento ng pearl? Etong pearl, hindi lang siya basta-basta naging pearl eh. Kailangan ito ay inaagusan ng mga iba't ibang malakas na alon. Maraming process na pinagdaanan hanggang sa ma-form yung pearl eh. Ganon din yung buhay natin. How can we be strong when we even cannot overcome even a small circumstances? That's why we have to get out of our comfort zone. Para doon, tayo ay pwedeng lumago eh. Pero itong taong ito ay, ayaw niya yung mga masasamang salita. Ayaw niya yung kahirapan. Ayaw niya yung kapighatian. Meron po bang ganun sa atin? Yes. Sa trabaho, gusto lang natin yung madali. Tama po ba? Ayaw natin ng mahirap. Pero kung unahin natin yung mahirap, doon pwedeng lumakas yung puso natin. Doon pwedeng lumakas yung katawan natin. Pero kung madali lang, pagka dumating na talaga yung mahirap, hindi natin kaya ma-overcome. Tama po ba? Yes. This is a process on where we can grow up. Amin po ba? Diyan. Ngayon, pangatlong lupa naman po ay, sa dawagan naman, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita. Ibig sabihin, lumiliwalis, lumalayo, at yaong nagiging walang bunga. Nakarinig nga ng salita, nanatili na, pero ang kanyang mga mata ay nasiwalis sa mga magagandang mga bagay. Ibig sabihin, sa madaling salita ay, natempt. Tama po ba? Sabi ni Rapi, pag ako kumita, iingatan ko tong pera na to. Tapos, ibibigay ko to para sa aking pamilya, ibibigay ko to para sa aking mga mahal na tao, ibibigay ko to para sa KFC, iingatan ko to. Pero bigla merong isang nag-message, Sir Rafi, ito na po yung pagkakataon mo manalo ng 1,000,000 pesos. Mag-invest ka lang po ng mga Oo nga no, pwede po ko palang paramihin yung pera ko. Sige, i-invest ko na lang dyan. Siya ay nadaya, natukso, naliwalis. Kaya pala kailangang ingatan yung puso. Kailangan paggabayan yung puso. Kasi darating sa punto na pwedeng maligaw. Nasa loob na ng iglesia, nasa loob na ng simbahan, nasa loob na ng salita ng Diyos, pero itong Satanas ay patuloy tayo ang ginadaya eh. Purisa, wag ka na dyan. Yung simbahan na yan, ganito yan eh. Oh, Jopper, pahinga ka na lang ngayong linggo. Di ba? Tingnan mo yung mga ibang tao. Pahinga na sila, tapos lalo. Ikaw din, 1 linggo lang naman, pahinga ka. Pwede yun. Di ba? Hindi ko alam kung anong klaseng mga tinig yung dumarating sa atin. May mga tukso eh. May mga daya. Tama po ba? Sige. Pagpatuloy mo lang yan. Di ba? Ganon tayo madaling dinadaya eh. Satan always give us the opportunity to fall into temptation. Kaya kailangan manalig sa salita eh. Tingnan nyo si Joseph, dumating yung asawa ni Potiphar. Pero dahil merong salita ng Panginoon, dumaan ba yung tukso? Hindi. Dumaan, pero na-overcome. Naintindihan niyo po ninyo. Why? Because there is gabay at patnubay ng Panginoon. Pero yung mga tao na walang salita, meron ngang salita pero hindi na-overcome, hindi nagagabayan. Kunyari, andito si Rapi. Sige, yung asawa mo, hindi naman niya alam eh.
Eto, habang pansamantala, merong isang babae na pwede mo makasama. Sige, siya muna. Samahan ko. Hanggang sa tuloy-tuloy, meron na namang ibang pamilya dito, ibang pamilya doon. Nasasira yung buhay. Pwede mangyari o hindi? Pwede. Pagka walang gabay at patnubay. Naintindihan nyo? Yes. Pero kahit merong gabay at patnubay, kung ito ay hindi tumatayo sa kanyang puso, hindi po ito pwedeng mag-overcome. Naintindihan po ninyo? Last. At ang naghasik ng mabuting lupa ay siyang nakarinig ng salita at nakauunawa ng salita na siyang katotohangang nagbubunga. Ibig sabihin, yung tao na nalalaman ang halaga, nalalaman ang salita ng Panginoon na, ito pala yung tunay na pwedeng makapaggabay sa akin. Hindi ba yung mga bagay-bagay? Hindi mga material? Hindi yung mga matatamis na salita? Itong tunay na siyang buhay sa akin. Walang iba kundi yung salita ng Panginoon ang pwedeng makapaggabay sa akin. Hindi yung si Joshua Cho. Hindi yung si kung sino-sino naman. Tanging ang salita ng Panginoon lamang. Sa buhay ko din, kung walang gabay ng Panginoon, malay ninyo, kinabukasan wala ng KFC. Dahil sa mga bagay na, bakit ka mag-KFC? Nakakapagod yan. Lagi ka na lang iniiwan dyan eh. Iwan mo na rin sila. Pwede mangyari o hindi? Pwede. Kaya ako din, kailangan ng gamay at panubay o hindi? Kailangan eh. Naintindihan nyo? Ako rin natitisod eh. Ako din, pagdating sa mga salitang kapigatian, mapait, masakit, hindi na overcome, tama po ba? But once there is the Word of God can stand in the truth. Itong salita pala na to ay, hindi pala pahirapan ako. Hindi para ako ay mabigadan, kundi para ako ay itama tungo sa tamang daan. Amin po ba? Yes. Kaya dito sa 4 na lupa na ito ay, maraming mga bagay gustong ituro ng ating Panginoon para tayo ay pwedeng lumago. Kaya meron po akong ilang assignment na pwede pong ibigay sa inyo. First, assignment why do we need to handle our heart? Bakit ba kailangan ingatan ang puso natin? Gaya po ng sinabi ng Biblia, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat. Dahil ito ay dinadaluyan ng buhay. Ibig sabihin, pagka yung puso ay hindi na naingatan, lahat ay masisira na eh. Kumbaga parang chess lang. Kahit na magaling ka doon, pagka namatay yung king, talo ka na o hindi? Yes. Kaya sino yung dapat ingatan? Yung hari o yung reyna? Siyempre, lahat importante. Pero sino yung pinaka-importante sa lahat? Yung hari eh. Kasi pagka namatay yung hari, patay na yung lahat. Talo na lahat eh. Sa ating buhay, ano yung pinaka-importante? Puso natin. Tama po ba? Kunyari, na bad trip tayo ngayon. Nasaktan yung puso natin. Wala na tayong gustong gawin. Tara, Bible study. Huwag mo ko kasapin kasi wala ko ngayon sa mga. Tama po ba? Yes. Pagka yung puso natin na-damage, kayang-kayang iwan yung trabaho, kayang-kayang iwan kahit anong bagay. Kaya pala yung puso kailangang ingatan. Bakit? Kasi pagka hindi naingatan, yung puso natin anytime pwedeng makuha ng tukso ng Satanas eh. Ibig sabihin, unti-unti hindi po natin namamalayan, tayo po ay papunta sa mundo. Tayo po ay papunta sa makalamang bagay. Dahil hindi naingatan yung puso natin eh. That's why our first question, self-review po natin. Ano ba yun? Reflection. Ano po yung unang question? Bakit kailangang ingatan ng ating puso? Maganda, no? Siyempre, meron po tayong mga reflection po na mga narinig po natin, no? Baka pati itong salita hindi naiwan sa puso ninyo. Para mga lupa na dawagan, lupa na tabing daan, na narinig nyo nga, pero pinabayaan nyo naman. Sa unang question, ano pa number 1? Bakit kailangan
ingatan yung puso. Amen? So, pangalawa, bakit kailangan ng nag-aalaga ng puso? Chat, katulad ng lupa, di ba sinabi ko, kailangan merong mag-aalaga para ito ay maging malambot, maging mabuting lupa, may magdidilig, may magtatanim. Habang lumalaki, may mag-aalaga, titignan, chinecheck kung meron bang uod, wala. Ito ba ay nasasira, nadadamage o hindi. Tayo din, kahit tayo ay nasa loob ng iglesia, habang tayo ay lumalago sa loob ng simbahan, kailangan pa rin ng patnubay at gabay. Si Rapi ba lumalaki ng mabuti? Lumalago ng mabuti? Hindi ba kaya nadadamage na ito? Baka yung puso niya naliligaw na. Sabi ni Brother Jason nung isang araw, Pastor, kahit andito po ako sa KFC, pero yung puso ko nasa iba. Yun ay kailangan ng patnubay at gabay. Kailangan ibungkal yung lupa, kailangan taniman, mga fertilizer, kung ano-ano man. Tama po ba? Yes. Para patuloy na tayo ay pwedeng lumago sa mabuting lupa na yun para tayo ay magkaroon ng bunga. Ano po ba yung bunga na yun? Bunga ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, last one. Paano natin pwedeng ingatan ng puso? Okay? Naalala niyo po ba lahat? Baka nag-take note kayo ha? Memorize niyo na po lahat ha? So, first question, bakit kailangan natin ingatan ng puso? Pangalawa, bakit kailangan ng nag-aalaga? Pangatlo, paano natin pwedeng maalagaan yung puso? Kanina yung una, bakit? Ngayon, paano? Yung pangalawa po ay, bakit kailangan ng nag-aalaga? Naway lahat po kayo, naintindihan po natin yung kwento po na ito. Sana tayo rin po ay umabot sa punto ng lupa na naalagaan. Katulad po ng pang-apat na lupa na ito po ay may bunga ng 30, 60 hanggang 100. Lahat po ng papuri at luluhati ay ibalik po natin sa ating Panginoon. Sige po, ako po ay manalangin at tapusin po natin. Amang Diyos, maraming salamat po. Ngayong araw po ay pwede po kami magtipon-tipon upang kami po ay muling makarinig ng inyong mahalagang salita. Ama, sabi po sa Biblia, sabi niyo po sa inyong salita, ingatan namin ang aming puso higit sa lahat dahil ito po ay dinadaluyan ng buhay. At ang buhay na tinutukoy po sa Biblia ay wala pong iba kundi ang salita po ng Panginoon. Ingatan po namin ang turo po ninyo, panghawakan po namin ng maigi. Ito po ay una, hindi po namin naintindihan, pero sa pamamagitan po ng kwento po ng 4 na lupa, ay pwede po namin maintindihan kung bakit po kailangang ingatan at alagaan ang puso po. Dahil ito po ay pwedeng makarinig ng salita, pero hindi po lumago. Katulad po ng binhi na naitanim sa tabi ng daan, sa dawagan, sa mga batuhan, at sa mabuting lupa. At ang binhi lang po ay lumago sa mabuting lupa, kung saan ito po yung lupa na naalagaan, lupa na naingatan. Naway kami pong lahat ay isa-isa pwede po kaming maingatan, pwede po kaming lumago. Lahat po ng bagay ito ay pinagkakaloob po namin sa inyo. Yung mga kasama po namin dito sa online, pagpalain niyo po sila ng kahit hindi po namin sila makasama pero sila po ay nakakapag-join through online. We praise you and we thank you. Please keep one another. Lahat po ng aming mga members, lahat po ng aming mga leaders, sila rin po ay ingatan po ninyo sa pamamagitan po ng inyong salita upang kami po ay lumago at mga bunga nang makita po namin ang dakilang pag-ibig at gabay ng inyong Panginoon. Maraming salamat po. At wini-welcome po namin yung bago po namin mga kasama, lalo na po yung release na kasama po namin dito. Nagpapasalamat po kami na siya po ay nagabayan niyo po dito upang makasama po namin. Tuloy-tuloy niyo po siyang ingatan hanggang siya po ay makahanap ng kanyang panibagong trabaho. At yung mga kasama po namin dito, sila Brother Rafi, sila Brother Jobert, Sister Purisa, Sister Kauri, Sister Eunice, at yung mga Korean brothers and sisters po natin na kasama po dito ay pagpalain po ninyo. Lahat po ng bagay ito ay pinagkakaloob po namin sa inyo. And we pray in the name of Jesus. Amen. Maraming pong salamat at palapakan po tayo.